At tapos ang makasisayang oral argument kahapon sa Korte Suprema ay tila nagkalaglagan na at mukhang napaamin na ang Supreme Court Associate Justice na walang iba kundi si Amy Lazaro Javier na di umano yung may political negotiation sa kung paano isiniro ng Bicameral Committee ang pondo or subsidiya ng PhilHealth. Ito ang balitang dapat hindi palagpasin ng marami sa ating mga kababayan dahil sa nangyaring oral argument sa Korte Suprema kahapon kung saan ay patuloy na iniimbestigahan ang tila hindi lamang pagkakatransfer ng mahigit sa 60 billion pesos mula sa pondo ng PhilHealth papunta sa National Treasury, maging ang hindi pagbibigay sa General Appropriations Act ng subsidiya sa PhilHealth. Nagisang nga daw sa kanyang sariling mantika ang PhilHealth Senior Vice President na walang iba kundi si Renato Limsiaco Jr. nang sabihin nito na dumedepende lamang ang amount na nakukuha ng PhilHealth sa computation ng Department of Finance kahit pa na may fixed percentage na dapat makukuha ang mga subsidiya ng PhilHealth ayon mismo sa batas. Nagimbal ang taong bayan sa naging katanungan ng Associate Justice na walang iba kundi si Amy Lazaro Javier kung nilalabag na nga ba daw ng Kongreso na sabing batas na nag-uutos na dapat ay hindi binabawasan ang pera para sa taong bayan. Tila dito na daw di inaasahan na inilaglag ng Senior Vice President ng Kongreso nang patunay nitong mayroong political negotiation sa pagitan ng mga mambabatas o matataas na tao na siyang responsable sa pagbibigay ng bilyong pisong pondo. Matapos nito ay halos isumpa ng taong bayan ang liderato ng Kongreso at ang House Speaker na walang iba kundi si Martin Romualdez na tila tinuturong punot dulo ng dahilan kung bakit nagkakandalabo-labo ang pamahalaan dahil lang daw di umano sa sarili nitong kagustuhan. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umani agad ng samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. I'm aware of that, Mr. Solicitor General, but it is a fact that money was taken, billions, in fact 89 billion, although a little was restrained by the government, by the Supreme Court. So that's the fact that billions of pesos were taken from the reserve funds of PhilHealth. What? For the construction of a bridge that has not even started and that has been funded many times over, and the right of way, a right of way that is already funded by millions, by billions, and then maintenance of the roads that is already funded by billions under the GAA. Grabe, buti na lang talaga may Supreme Court. May point ang Supreme Court. Kukunin nyo ang reserve funds ng PhilHealth para saan? Para sa construction of bridge? Para sa infrastructure na may budget na yan, di ba? So talagang may hidden agenda talaga sila dyan sa reserve funds ng PhilHealth. Bakit nila yan kinuha? Sana talaga mabigyan ng hustisya kung papaano nila binalasubas ang pera ng PhilHealth at pera ng taong bayan. No, Your Honor. Do you also audit the DOF? We do, Your Honor. Then isn't there a conflict of interest here? Your Honor, we were requested, Your Honor, to discuss the records. I know, but you're a sitting commissioner. Yes, Your Honor. Don't you think there is a conflict of interest here? Tama. You're espousing views. Yeah. The contending views are to be decided by this court. And now a sitting COA commissioner stands before the court. I don't get it. I really don't get it. My apologies, Your Honor. This is, I was requested to discuss the contents of the COA report, and objectively, this is part of our records. And we make a statement, Your Honor, based on this. But you were not COA commissioner at the time these COA reports were made, right? Yes, Your Honor. But we have the records, Your Honor. And just a matter of explaining what they contain, Your Honor. Except that you're wearing too many hats. What hat are you wearing? We apologize, Your Honor. Apologize, Your Honor. Grabe. Alam niyo mga lord, sobrang kawawa yung mga empleyado ng gobyerno na dinadamay ng Marcos administration. Sila yung napapahiya, sila yung sumasalo sa katarantaduhan ng administrasyon ngayon. Imagine mo, COA commissioner siya ang nagpapaliwanag doon sa PhilHealth. Sige, ilusot nyo talaga yan! Pero I really salute
Supreme Court. Grabe kung makagisa ang Supreme Court. Ganyan nga, Supreme Court. Grabe mga lods, imagine niyo to. 2 reserved ang ginalaw ng Marcos admin. Una, yung reserved funds sa PhilHealth. Pangalawa, yung reserved gold natin. Imagine niyo, bakit nyo gagalawin yung mga nakareserba? Di ba nangungutang pa nga kayo para sa iba't ibang proyekto kuno ng gobyerno? Tapos pati yung mga reserved funds and reserved golds natin, papakialaman nyo para saan? Grabe talaga itong Marcos administration, di ba? Ang goal siguro nila, singhutin nila bawat sentimo ng pera ng gobyerno natin. Na which is kung titingnan mo, wala naman ding mga big ticket project. Ano bang nangyari sa Pilipinas? Puro lang naman ayuda. Talagang binalasubas nila eh. Oh my God! Ha! Depensahan mo to, Mr. President. Sabi ng Supreme Court Justice, PhilHealth funds not for other purposes. Oh, gets mo na, Mr. President? Bakit ikaw diretso ang pinapahiwatigan ko? Kasi ikaw din ang number 1 nagdedepensa sa katarantaduhan na ginawa nyo sa pondo ng PhilHealth. Oh, ngayon, ano masasabi mo? Supreme Court Justice na mismo ang nagsabi na ang PhilHealth funds hindi mo pwedeng gamitin sa ibang purposes. Tapos, end of the story. Ilulusot nyo pa? Ilulusot nyo pa? What's the next move? Gagawin nyo na namang uto-uto ang mga Pilipino. Ano na naman ang sasabihin mo, Mr. President? Ano na naman ang sasabihin ng Marcos administration? Paano nyo na naman yan ilulusot? Kaya nahihirapan na yung mga tagapagtanggol nyo. Kaya pansin ko yung ibang mga loyalista, stress na ang pagbumuka. Talagang kitang-kita mo sa kanila na nahihirapan na silang ipagtanggol ka, Mr. President. Sa oral arguments kanina, kinwestiyon ng Korte Suprema ang pag-remit ng PhilHealth ng 60 billion pesos sa national government kahit may utang pa ito. Nakatutok si Mark Salazar. Sumentro ang Korte Suprema sa lagay ng pananalapi ng PhilHealth para masagot ang tanong, bakit nag-remit ito ng 60 billion pesos sa national government kung may mga utang pa? Si Associate Justice Ami Lazaro Javier ang humimay sa isyong ito. Has PhilHealth paid all the recorded and recognized claims Your Honor, before it transferred the funds to the Treasury? Your Honor, in a certain cut-off date, Your Honor, definitely hindi ho. Natin mababayaran lahat. Not all were paid, and yet you transferred the funds already. Sa 2021 financial statement ng PhilHealth na inaudit ng COA, 1.16 trillion pesos pa ang bayarin ng PhilHealth sa mga benepisyo, habang 347 billion lang ang asset nito. Ibig sabihin, mahigit 816 billion pesos ang deficit ng PhilHealth. Sabi ng adverse opinion ng COA, hindi sinunod ng PhilHealth ang tamang accounting standard at malamang na mas malaki pa ang deficit nila. Financial statements do not present fairly the financial position of PhilHealth. In short, the negative equity of PhilHealth may be way more than 816 billion pesos. Even if you double up your assets, they're not enough to pay off your liabilities. Unti-unti namang bumaba ang deficit hanggang sa 26 billion pesos na lang noong 2022. Pero deficit pa rin. From these assets, the law requires PhilHealth to set aside a portion called reserve funds. Tas ginalaw. Precisely to cover payments for the claims of beneficiaries. And that portion has to be used exclusively for the claims, to pay the claims Hindi pwedeng gamitin of kung the saan-saan. beneficiaries. Clear. And if there is an excess, then additional programs should be set up. And if there is still an excess in the excess, then investment may be made. Pero sabi ng PhilHealth, hindi naman sabay-sabay babayaran ng mga utang. Kayaan niya itong punan ng mga makukolektang direct contribution ng mga miyembro. Requirement of the law, Your Honor, particularly in Section 11, reserve fund for a maximum of 2 years, Your Honor. Is the reserve funds just in paper? Are you not supposed to reserve real money? You cannot predict when people get sick. Sabi rin ng Government Corporate Council ng PhilHealth, hindi mababangkarote ang PhilHealth dahil sagot ito ng gobyerno. It is the state insurance company. It cannot be insolvent because by law, the government of the Philippines
guarantees the financial viability of the program or the National Health Program administered by PhilHealth. Yung boses ng nagpapaliwanag, nanginginig. Diba? Grabe kabalasubas ang pinaggagawa nila sa pera ng PhilHealth. And guess what? Ang magbabayad ng utang at ang magpupuna ng kakulangan sa PhilHealth dahil kinuha nila yung pera ang mga Pilipino. Kasi diba, nagko-contribute ang mga Pilipino every month sa PhilHealth. Ibang klase talaga. Madali nang maintindihan yan Nasa balita, madaling maintindihan. Na dapat ang pera sa PhilHealth ay sa PhilHealth lamang. Yun yung sabi ng Supreme Court. Kung may excess man, dadagdagan ang mga program at benefits. Sas, Diyos ko. Ordinaryong Pilipino lang ako, pero nagigets ko yun Pero bakit hindi yan mag-gets ng Marcos administration? Di ba? Na which is, dinidefend pa talaga nila. Di ba nakakasuka? Ha! Panalo dito ang mga Pilipino. Basahin natin mga lads. Malacanang handang ibalik ang PhilHealth subsidy kung iutos ng Korte Suprema. Very good! See? Kung hindi pa yan napunta doon sa Supreme Court, tuloy-tuloy lang sa pag-abuso itong admin ngayon sa mga pera na nakalaan dapat lang yan sa health, pero balak nilang gamitin sa ibang purpose. May resulta din ang ating pagsasalita, na which is, diba, yung iba, even House of Representative, gustong patahimikin yung mga nagsasalita ngayon. Kanino panalo to? Sa mga Pilipino. Ibalik nyo yan. Ibalik nyo yan ng buo. Ewan ko na lang kung may maibalik pa kayo.